Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet at meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay nangyari sa totoong buhay. Ito po ay naganap sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito po ang kwento. Itago niya lang po ako sa pangalang Jay. Ako ay tubong Mindanao. Nagmula ako sa Zamboanga del Norte. Pumapasada ako ng tricycle. Yan ang pangkabuhayan ko kahit nasa Mindanao pa ako. Yung may-ari ng mga tricycle na binabiyahe ko, may lupa siya sa Bulacan. Nagkataong ginawa niya yung palaisdahan at ako ang ginawa niyang tagabantay. Habang nasa Bulacan unti-unti ako nag-ipon dahil libre naman lahat, kaya nakapundar ako ng tricycle na sa paglaon ibinabiyahe ko din. Ngunit nung humina ang palaisdaan ipinatigil din to. At dahil maayos naman ang kitaan ko sa pamamasada ng tricycle, inanatili ako dito sa Bulacan at ang pagta-tricycle ang naging kabuhayan. Habang namamasada ako, malapit ako sa tukso. Lalo pa nung binata ako. Ang katagang driver, sweet lover, isinabuhay ko sa pamamasada ng tricycle. Madali akong makakilala ng babae. Lalo pa sarili ko yung tricycle at ako yung nagpabiyahe nito. Hawak ko na oras ko. Solo ko pa yung kita ko. Kaya ganoon na lamang kadali para sa akin ang magpaibig ng babae. Hanggang sa makapag-asawa ako. Hindi naman ligid sa kaalaman ng asawa ko ang naging karanasan ko. Lalo na sa mga pakikipagrelasyon. Ngunit yung ganung gawain ko nadala ko kahit pamilyado na ako. Dahil sa trabaho ko, kaya kong makagawa ng mga palusot at alibay. At yun ang nagiging dahilan ko upang makapagloko. Hindi naman ako nahuhuli ng asawa ko dahil namamasada naman talaga ako. At ang pamamasada ko din ang dinadahilan ko at ang ginagawa kong lusot kung nagdududa na si misis. Ganun pa man hindi ko pinapabayaan ang obligasyon at sustento sa pamilya ko, lalo na sa aking anak. Habang namamasada ako noon, meron akong nakilala. Naisakay ko sa palengke. At nalaman kong bago lang din siya sa lugar namin at galing Mindanao din. Dalaga, may itsura, at higit sa lahat, tipo ko. Kaya tinandaan ko kung saan siya bumababa at saan siya sumasakay. Kaya tuwing humamalengke siya, inaabangan ko na siya dun sa palengke. Lalo na pag may mga mabibigat na dalahin, nakaabang na ako niyan. At halos araw-araw sinisiguro ko ako na ang naghahatid at sundo sa kanyang papuntang palengke. Unti-unti nahulog ang loob ni Karen sa akin. Siyempre, nilihim ko sa kanya na may pamilya na ako. Di naglaon napaibig ko si Karen. Yun nga lang, lalong nagiging demanding siya sa aking atensyon at oras na hindi ko naman maibigay ng gusto dahil sa pamilyado na nga ako. Isang araw,
Nagsabi si Karen na gusto na itong pumunta sa aming bahay. Sige, pero wag muna ngayon. Andun kasi mga kuya ko galing Mindanao. Masyadong masikip, kaya lagi nga akong nasa labas eh. Halos di na kami magkasya sa bahay. Sabi ko, sandali lang naman ako doon. Gusto ka lang makilala pamilya mo. Sabi ni Karen. Makikilala mo din ang pamilya ko at talagang ipapakilala pa kita. Gusto mo, dalhin pa kita ng Zamboanga eh. Sabi ko, talaga ba? Sabi ni Karen, oo naman. Ikaw pa lamang ang babaeng ipapakilala ko sa mga magulang ko. Sabi ko pa. Kaya pagkarinig nun natuwa si Karen at hindi na rin nagpumilit na makapunta sa amin. At para naman akong nabunutan ng tinik ng mga oras niya. Lumipas ang mga araw. Ngunit habang tumatagal napapansin kong lalong nagiging masyadong demanding itong si Karen. Halos kalahati ng kinikita ko nawawala na dahil sa gusto niya ng atensyon ko. At dahil dun nagduda ang aking asawa. Dahil sa pagbiyahe ko gabing-gabi na ako umuwi. Ngunit yung kita ko halos boundary lang. Mahina talaga biyahe Kaya nga ginagabi ako. Kasi naghahabol pa ako ng kita, kaya lang mahirap talagang pasero ngayon. Dahilan ko. Dati-rate, pag wala ng pasahero, umuwi ka ng maaga. Parang kakaiba niya yata ngayon. Sabi ng asawa ko. Kasi naghahabol ako sa kita. Pag umuwi ako ng maaga, kagaya ng dati, lalong wala akong kikitain. Sabi ko pa. Naawa naman sa akin si Rina nung madinig yun. Agad-agad pinaghain ako ng makakain. Halos gabi-gabi. Ganun ang eksena namin ng asawa ko. Kaya sa paglilipas ng araw napapaisip na ako na kagaya ng ibang babae iwanan ko na din to si Karen. Hindi ako nakipagkita kay Karen ng isang linggo. Pagdating ng linggo, saka pa lamang ako nakipag-usap sa kanya. At inamin ang totoo na pamilyado na ako. Galit na galit sa akin si Karen nun at halos mag-iiyak nang malaman yun. At sa sobrang galit, ay umuwi na lang ulit ng probinsya para pampalipas ng sama ng loob. Pero ako, sanay na ako sa ganun. Alam ko na yung magiging reaksyon. Inaasahan ko na yun. Ngunit, ang hindi ko alam, nakita pala kami ni Rina. Sa sobrang galit ni Rina, halos makipaghiwalay na ito sa akin. Ngunit dahil may anak na kami, hindi niya rin ito magawa. Ngunit ang tagal niyang hindi ako kinikibo. Mga 1 buwan ko siyang sinuyo nun. Para akong umakyat uli ng ligaw sa kanya nun. Dinadalhan ko siya ng bulaklak gabi-gabi. Tuwing uuwi ako, galing sa biyahe. Nung una, hindi niya pa pinapansin hanggang sa unti-unti na niyang tinatanggap ang mga inaabot ng bulaklak. Kaya ganun na lamang ang tuwa ko, kaya halos maubos ang santan at gumamilan ng mga kapitbahay namin at mga nadadaanan kong may mga bulaklak. Yung maubos na yun pati kalachuchi at dama di noche sa simbahan kinukuha ko na. Para lang may maibigay ako kay Rina. Hindi naglaon lumambot din ang puso nito sa akin. At
nanumbalik ang tamis ng aming pagsasama. Nang minsan mag-swimming kami ng pamilya ko sa isang resort malapit sa amin, may napansin si Rina. Parang lumalaki yata yung tiyan mo. Tanong na Rina. Abs yan. Yan ang sukatan ng tunay na lalaki. Biro ko pa. Kaya yung eksena na yun nauwi sa biruan at asaran. Mga sumunod na araw, napansin ko na parang ilang araw na akong hindi dumudumi. Tila may parang lagi akong may kabag. Sinubukan kong minom ng gatas at iba pang mga inumin para lamang makadumi. Lumipas pa ang ilang araw at hindi pa din ako dumudumi. Baka hindi ka natutunawan, sabi ng asawa ko. Uminom ka ng madaming tubig at gata ng nyug para matai ka, sabi pa ng asawa ko. Yun nga ang ginawa ko. Uminom ako ng tubig at ng gata ng nyug. Ngunit wala pa rin epekto. Lumipas ang araw. Habang bumabiyahe ako napansin kong iniiwasan ako ng kausap ko. Lalo na sa toda. Nung una, baliwala lang sa akin. Ngunit di nagtagal pati pasahero ko nagtatakip ng ilong pagkausap ako. Kaya umuwi ako saglit ng bahay upang tingnan kung anong mali sa akin. Nang unti-unti kong napagtanto na umaalingasaw ang baho na lumalabas sa aking bibig. Parang amoy imburnal. At maging si Rina at ang mga anak ko napansin yun. Nakaramdam ako ng hiya. Hiya na parang ayoko na lumabas ng bahay. Ngunit kung hindi ako lalabas, sino magtatrabaho? Wala kaming makakain nito. Kasabay nun patuloy na paglaki ng aking tiyan. At parang bumibigat ito at ako na mismo ang nakakapansin. Patuloy pa din ako sa pagbiyahe ng tricycle sa kabila ng aking sitwasyon. At unti-unti may pananakit na akong nararamdaman. Binaliwala ako nung una, ngunit sumunod na araw, iba na ang pananakit at paglaki nito. Kaya minabuti kong magpa-check up na nun dahil kinakabahan na ako sa kung anong man ang sitwasyon ko. Mga sumunod na araw, nakapagpa-check up ako sa isang pampublikong ospital malapit sa amin. Pinag-lab test ako at kinuhanan ako ng dugo. Ang findings ni Doc baka constipated daw ako o yung kabaliktaran ng pagtatae. Kaya binigyan niya ako ng mga pampapurga. Natuwa naman ako dahil hindi naman pala malubha ang sakit ko. Kaya ininom ko yung mga gamot na binili ni Doc. At mga ilang araw ang lumipas nakadumi naman ako. Subalit sa paglipas ng araw ay tila hindi nagbago ang aking sitwasyon. Habang tumatagal ay nahihirapan na akong gumalaw. Parang ang bigat ng tiyan ko at patuloy ang pagkirot nito. Patagal ng patagal, palala ng palala ang aking sitwasyon. Hindi na ako makapamasada. At sa puntong iyon, natatakot na ako. Awang-awa ang asawa ko sa sitwasyon ko. At ako'y naaawa na din sa aking sarili.
mula sa dating maporma, ngayon ay kalunos-lunos na ang aking kalagayan. Hanggang sa may nakapagpayo sa amin na magpatingin sa isang manggagamot. Sa kabilang barangay namin ay may kilalang manggagamot. Bagamat naniniwala ako sa mga kababalagan, hindi ko naisip na mangyayari sa akin yun. Sumunod na araw nagpunta kami dun sa manggagamot. Akay-akay ako ng aking asawa at ng isa kong kumpare sa toda. Pagdating sa manggagamot ay medyo nag-alangan pa ako dahil nahihiya ako sa sitwasyon ko. Ilang sandali pa, pinatuloy kami ng manggagamot. Tinignan ako ilang sandali. Pagkalipas nun tinawas ako. Ganun na lamang ang aking gulat nang sinabi ng manggagamot na binabarang daw ako. Ha? Paano nangyari yun? Sa isip-isip ko. Maya-maya pa nagsalita ang manggagamot. Isang babae ang may matinding galit sa'yo. Nais na itong pagdusahan mo ang mga pinaggagawa mo, sabi pa ng manggagamot. Sa puntong yun biglang nanumbalik sa akin si Karen at ang iba pang mga babaeng ginawa ko lang pampalipas oras. Lalo akong nanlumo nang makita ko ang asawa ko na awang-awa sa akin sa kabila ng mga kalokohan ko. Napaiyak ako nang hindi ko namamalayan at natagpuan ko na lamang ang sarili ko na humihingi ng tawad. Nang sandali pa ay may binigay na tubig sa akin ng manggagamot. Meron itong nilagay na parang abo sabay dinasalan at hinalo yung abo na yun sa tubig at ipinainom sa akin. Sisinghap-singhap pa ako nang inumin ko ang isang baso ng tubig na yun. Makalipas ang halos 20 minuto ay nag-alburuto ang aking sikmura. Parang binabaliktad dito. Hindi ko malaman ang nararamdaman ko nang hindi ko na mapigilan. Napatakbo ako sa bakuran ng manggagamot at sumuka ako. Sumuka ako ng burak at iba pang bagay na tila galing sa Puso Negro. Lahat iyon ay lumabas mula sa aking bibig. Mabahong amoy ang umaalingasaw sa aking kapaligiran. Ganyan-ganyan ang amoy ng aking bibig. At unti-unti ay parang milagro na dahan-dahang umimpis ang aking tiyan habang sumusuka ako. Hanggang sa tuluyan ko nang maisuka ang lahat. Nawala na ang paglaki at pananakit ng aking tiyan. Maging ang mabahong hininga galing sa aking bibig ay nawala na din. Laking pasasalamat ko sa manggagamot at lalo na sa aking asawa na sa kabila ng aking pagmamalabis at kapalaluan nasa tabi ko pa rin upang ako ay mahalin. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong
Please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Shoutout din po kay Boss Marlo Cornelio. Boss, shoutout po. Kay Boss Benji 1587. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Calivo at Rojas family ng Monique ng Picuan, Nueva Ecija. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Zach Vero Bores dyan po sa may Alabel, Sarangani Province. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Christian John Bores. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Elsa, ang asawa po ni Boss Jason Omadto. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jarrell Faminiano dyan po sa may Corcuera, Romblon. Shoutout po sa inyo sa mga taga Corcuera, Romblon. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Salvador family, sina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at Ka Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa Pundisyon Santa Cruz, Angat, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rowel Verano. Boss, shoutout po. Dagan salamat. Shoutout din po kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Kay Hads Briggs dyan po sa may Saudi Arabia. Boss, shoutout po. At sa family po ni Boss Aquila Misahon dyan po sa may Barangay Niogan, Padilla, Rizal. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Yolanda Ramirez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo. At sa mga taga San Jose del Monte, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jobert Dasartan. Boss, shoutout po. Kay Boss Igan Orgia mula po dyan sa may Tagkawayan, Quezon. Shoutout po sa mga taga Tagkawayan. Shoutout po sa inyo. Sa mga taga Libutan, Mamasapano, Maguindanao. Magandang araw po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jainuddin Tahir Boto. Boss, shoutout po. Sa mga taga Maguindanao dyan, shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Julius Apara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ryan Pelaez dyan po sa may New Zealand. Maraming salamat po. Isa po sa mga silent listeners po natin. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bernard Pineda. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang My Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa
tulong. Maraming salamat po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Tapos Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na pa channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na pa channel niya. Boss Lady B 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po.
Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reina Zacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.